Sabi po dito sa ating pag-aaralan, keep the fire burning. Yung fire na ito ay hindi po yung apoy na mapaminsala. Ang Holy Spirit ho ay hindi siya apoy. Kumbaga inihalin tulad lamang siya sa apoy. Amen? Ang banal na Espiritu ay ang Biblia ho, pag may, ang Biblia ho kapag binabanggit niya ang patungkol sa Holy Spirit, ito ay nag-picture as a dove, oil, water, fire, ang banal na Espiritu ay hindi kanya hihindian, hindi kanya titigilan, lalo't lalo na pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Ang banal na Espiritu, kakausapin ka, kukonviktahan ka, kahit man kung totoo, genuine yung pagtanggap mo sa Kanya, at dumating man yung time na nanlamig ka, dumating man yung time na lumayo ka sa Panginoon, hindi ka na umatin ng church, tumatalikod ka na, pero ang banal na Espiritu, dahil totoo ang pagtanggap mo sa Kanya, ang conviction ng Diyos nandun pa rin. Walang sino mang, walang pwedeng humadlang kapag gustong mangusap ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, hindi pwedeng hadlangan yan ng tama ng drugs, ng alak. Hindi pwedeng hadlangan yan, kakausapin at kakausapin ka. Why? Because the Holy Spirit is so gentle and yet so powerful. Amen? So keep the fire burning. Sabi mo sa katabi mo, keep the fire burning. Keep the fire burning. Yung apoy, yung passion natin sa Panginoon ay tuloy-tuloy. Dito po sa Acts chapter 2, verse 2 to 4, na-share ko ito kayo na sa EGR, but ito ang topic natin sa pangkalahatan. Suddenly a sound like a blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Ito po yung mga unang mga disciples ng ating Panginoong Hesus, na unang-unang binabaan sila ng banal na Espiritu, pinuspos sila ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan, kapag tayo ay napag-usapan about the Holy Spirit, dahil sa maraming information ka na napanood sa YouTube and so on, minsan nagja-jump ka agad sa manifestation. Okay? Nagja-jump ka agad sa iiyak, sisigaw, magtatangs, sa manifestation ka agad nagja-jump. And you know what? The Holy Spirit Himself is God Himself. Bago ka pumunta sa kapangyarihan, sa manifestation, isipin mo, ang banal na Espiritu na kasama natin ngayon ay Diyos. At kinakailangan niya ng respect. Kailangan irespetuhin, kailangan mayroon tayo yung bang paggalang sa Kanya. Hello? Yan ang banal na Espiritu. Bago ka pumunta sa mga bagay-bagay na napapanood mo, pasalamatan mo siya. Ang church na kinabibilangan natin, ang Great Awakening Church from Geneva to here, kung wala ang presence, kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ho tatagal. Amen. Last month, nag-celebrate po ang ating Mother Church ng 30 years. Nag-celebrate din tayo last month ng 21 years. Amen. Marami dito mula nung naumpisahan ang church ay kumilos ang Diyos at nandito sila hanggang ngayon. Why? Dahil ang banal na Espiritu ang kumikilos, ang nag-hold sa atin. Amen po ba? Napakahalaga ang presensya ng Diyos sa ating kapanahunan. Huwag na huwag niyong ipagpapalit ang commitment ninyo sa Panginoon, ang ating personal na devotion, ang ating intimacy sa Kanya sa mga makamundong bagay. Uulitin ko ito sa inyo, kailanman hindi pwedeng tapatan, punuan ng spiritual na pangangailangan ng material na bagay. Amen. O relasyon sa tao, kailanman. May emptiness ka, yung spiritual na pangangailangan mo, yung salvation mo, hindi mo dapat patsihan yan o takpan yan ng material na bagay. Yes, maghalaga ang mga material na bagay, mahalaga ang mga gandang damit, mahalaga ang mga bags and so on, mga ari-arian, hindi ako against dyan. Blessing yan ni Lord. Pero kung yan ang pinipilit mong itakip sa iyong kahungkagan, ang lalim, kahungkagan, kayo sa iyong emptiness, sa kalooban mo, hindi yan. Hindi ka ba nagtataka sa mga balita na papanood mo sa Pilipinas, mayaman na, talagang kitignan mo, pero adik pa rin. Mayaman na, talaga nandun na, pero alam mo yon, gumagawa,
talagang, kumisan, parang naiinggit ka, buti pa sila mayaman, ganito. Pero you know what? Hindi yung kayamanan ang pwede nag-satisfy sa kanila. Ang pwede lang mag-satisfy sa puso mo, sa puso ko, ay ang Diyos. Why? Dahil siya ang lumikha sa iyo. Siya ang lumalang sa iyo. Alam niya ang pagtayo mo, pagbagsak mo. Alam niya ang plano mo. Amen? Ibig mong sabihin, Pastor, kung alam niya ang mga plano ko, kahit magplano ako ng kasalanan, alam niya, bakit pa ihintulutan pa rin niya na mangyari ito? Dahil gusto mo. Pinilit mo. Suffer the consequence. Because hindi ka pipilitin ng Lord. Ang sasakupin lang ng Diyos sa iyo, yung ipapasakop mo. Amen? Ang magiging Lord lang, ang Diyos sa iyo, ito yung mga bagay na gusto mo maging Lord siya. Sa financial mo, sa relationship mo, sa lahat-lahat. Pero kung halimbawa, Lord, dito ka lang Panginoon lang kita kapag Sunday, Monday to Saturday, hindi na. Hanggang doon lang makakilos ang Panginoon. Hindi dahil hindi siya powerful, dahil ganyan ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Kaya lang, ikaw rin ang nahihirapan. Amen? Parang yung sinabi ni Jesus kay Paul, sa Acts chapter 9, na nagpe-persecute siya sa mga disciples, sa mga Christian, against siya sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa kanya, why you are persecuting me? Kapag pala gumagawa ka tayo sa kasalungat, sa kalooban ng Diyos, pinipersecute natin, hindi ang mga tao, sinasaktan natin, hindi mga tao, ang Diyos ang una nating nasasaktan. Pangalawa nasasaktan, ikaw. Sabi ng Jesus sa kanya, why you are persecuting me, Saul? Okay? Habang ginagawa mo yan, kagaya mong para kang isang sumisipa ng isang matulis na bagay. Amen? Sa bawat maling desisyon na alam mo mali ito sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, at kinakausap ka ng banal na Espiritu. Kapatid, hindi, ikaw din ang nagsasuffer. Ikaw din ang nahihirapan. Amen? Amen po ba yun? So, ang banal na Espiritu ay kumilos sa mga disciples. Naktawan natin yung practical uses of fire. Dito ho, unang-una mayroong acronym po ng fire. Ito po yung ating tinuturo na ito. On the day of Pentecost, tongues of fire rested on the disciples. Kanino nanahan? Sa mga disciples, igniting them with boldness, zeal. But just like a natural fire, spiritual fire must be maintained or else it will be die down. Dapat to ma-maintain, mapanatili ang apoy, passion sa Panginoon. Ang pagpapanatili ho ng apoy sa relasyon natin o passion natin sa Diyos ay hindi ho nakukuha sa lakas ng boses. Hindi nakukuha sa dami ng kanta. Nakukuha ito sa pananampalataya. Amen? Kasi dumarating, because the Bible says, we will walk by faith, not by sight. Not by feelings, mga kapatid. Darating, makinig kayo sa akin, darating yung time, lugmok ka, hindi mo feel ang sumamba, hindi mo feel ang magpuri sa Panginoon. That's the time na i-maintain mo yung apoy ng Diyos. Maraming sitwasyon. Naalala ko yung isang story lang naman. Sabi niya dito ay ginigising yung nanay, yung kanyang anak, dahil Sunday atin sila ng church. Sabi nung anak ay, nanay, anak, bumangon ka na dyan. 34 years old ka na. Atin tayo ng church. Ayaw ko matin ng church, sabi nung anak. Bakit? Ayaw nila ako doon. Sabi nung anak. Halika na anak. Ayaw ko rin sila. Tapos nagbihis na yung nanay. Binalikan niya, tulog pa rin yung anak. Anak, halika na. Bakit ba? Sabi ng nanay, ikaw ang pastor eh. Ang hirap naman. Ang ibig ko pong sabihin, ang pinakamahirap, makinig kayo church ha, ang pinakamahirap na dalhin sa Lord, hindi yung ibang tao, sarili. Kasi ang sarili, ikaw lang nakakaalam. Ang pinakamahirap na i-lead, hindi si pastora, hindi ang mga leaders, ang aking sarili. Amen. Ang ministry, pwedeng nandyan lang, pwedeng alam nyo, sa tagal ko sa paglilingkod sa Panginoon,
Nakakalin lang ang gift and talents. Nakakalin lang ang maraming alam. Nakakalin lang, yes, maganda yung mga yon. Lahat. Kaya lang ang mahalaga dito, yung relasyon mo sa Diyos. Napakahirap tumayo sa harap, mag-share ng gospel na ikaw mismo, yung ibinabahagi mo, hindi na makikita sa iyo. Parang ang nagbato ng bola, tumatalbog sa iyo. Magsisi kayo! Gumaganong ka, tapos sabi ng Lord, ikaw din. Tumalikod na kayo sa kasalanan. O, ikaw din. Yung site na pinanood mo, nandun pa rin. Gumagano na. Ang hirap kaya nun. Hello? Mayroong mag-asawa. Malapit lang yung bahay nila sa church. Away sila ng away. Away sila ng away. Hanggang napuno na yung lalaki. Sabi niya, hindi ko na kayang ipagtang aking mga anak. Sabi niya, away sila ng away. Tapos inutusan dahil na pressure yung bata, nandun yung bata, iyak nang iyak, away ng magulang, takbo sa pastor. At itong pastor naman, frustrated na siya. Dahil ayaw na niya, magulo na rin, empty na rin yung pastor dahil isang village lamang yun. Hanggang yung pastor na yun, habang nag-aaway yung mag-asawa sa kabilang bahay, at siya naman ay nasa pastoral house, sa simbahan, yung pastor dinalaw ng espiritu ng suicidal. Gusto nang mag-suicide. Lagay na yung tali sa liig. Nung tatalon na siya para mabitin na yung umatok. Pastor! Pastor! Yung anak nung nag-aaway. Pastor! Sino ba ito? Pinuspon muna ang pagpapakamatay. Labas, ano yung anak? Sabi niya doon sa bat. Pastor, si nanay at tatay nag-aaway. Sugod si pastor, galit na galit. Bakit ba kayo away ng away? Sabi niya doon sa mag-asawa. Ang sarap-sarap ng buhay sabi niya. Amen. Hindi nila alam. Yung pastor pala pero si pastor hindi nagbibigti ha. Kwento lang yun. Amen. May mga bagay ho na minsan ay even yung pangyayari sa iba pwedeng gamitin ng Lord para manumbalik ang apoy mo. Yung narinig natin mga testimonies dito, at yung mga unang nag-EGR, kumusta na yung patutuo mo noon? Nakita mo sarili mo dito kanina, noong 1983, nag-EGR ako. Nagpatawad na ako. Kaya lang nabuo ulit. Galit na ulit ako. Napanaalala mo. Hello, 1983, wala pa tayong church dito. Ang ibig kong sabihin, inire-remind ka. Yung isinuko mo nung una, mga kapatid ha, hindi ibig sabihin, isinuko mo, hiningi mo ng tawad, exempted ka na sa temptation. Darating at darating yung time, ibabalik ka doon. Hindi para magiging palpak ka, para maging stepping stone mo. Amen? Unang-una is F stands for fuel the flame. Pag sabi fuel the flame, sabi po, utos po, o command ni Paul kay sa kanyang anak spiritually na si Timothy, fan into flame the gift of God which is in you. Paypayan daw natin hanggang mag-alab, mag-apoy, magningas ang regalo ng banal na espiritu na nasa sa iyo. Amen? Ano ba yung mga gift ng banal na espiritu? Ano ba yung mga bagay na naranasan mo? Mga nag-EGR, mga nag-encounter God sa retreat na please, ituloy nyo kaagad-agad yung post-encounter. Kasi minsan, post-post tayo after dito, kayo mismo na ang mag-reach out, umabot sa inyong mga leaders. Hindi, after ng EGR, habul-habulin na kayo ng leader, post-encounter tayo, wala akong time. Post-encounter, wala akong time. Ang post-encounter nyo na magpapanatili, tutulong sa'yo na manatili yung apoy mo. Baka yung nag-EGR pa nung March, hindi pa tapos ang inyong post-encounter. Kailangan mo na naman mag-EGR, habol ng habol si leader sa'yo, either online, either face-to-face. May wala akong time, tignan mo ang buhay mo ngayon. Yung pagpapatatag. Kaya yung pagpapatatag, wala kang katatag-tatag eh. Hello? Okay ba yan? Sino tapos kayo sa inyong mga post-encounter, yung mga nag-EGR na? O, tingnan nyo, wow. Eh, yung mga hindi pa tapos. Kasi after ng EGR, nagtago ka na eh. Eh, pastor, busy ako eh. Kaya minsan nawiwindang ka kagad-agad.
Hello? Fire needs the fuel to keep burning. Our fuel is prayer. Pag sabi prayer, word, fellowship, and worship. Wala pong ano dyan, wala pong substitute yan. Sa gusto mong lumago sa spiritual, yung pa din. Hindi ka lalago sa harapan ng sports. Hindi ka lalago sa volleyball, basketball na spiritual. Alam ka naman, dagdag ka. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, amen. Sports is good. I'm not against sports and so on. Pero kung mas mahabang sports mo at nawawala na yung fear of the Lord mo sa sports na yan, better to stop it. Ako, marunong din ako mag-basketball. Minsan mahihain ako. Mahihain ako magpasa ng bola pag kasama niyo ako. Bakit ko sinasabi ito? Dahil simpleng mga bagay lang na ipagpapalit natin ang relasyon natin sa Panginoon. Dati okay ka lang, nawala yung pagmumura mo, bumalik ka naman sa mga kasama mong nagmumura. Maya-maya, nagmumura ka lang ulit. Why? Dahil unti-unti, ang kaaway tatagain ka. Kaya prayer, pag sabi prayer, louder, prayer, word, fellowship, worship. Yan po ang dapat taglayin ng isang Kristiyano. Mapa-leader, mapapastor, matagal ng Kristiyano, dapat yan ang i-maintain po natin as a church. Amen? Alam niyo ba yung kanta ng mga bata? Read your Bible. Water. Kantahin nyo lang yan habang inintay ko yung tubig ko. Anak, yan na lang. Oh. Ro! Wow, may nagfa-falset. Ro, ro, ro. Yung pa rin. Kailan ka lumago ng spiritual? Nung Bible study, right? Lumago ka ba? Nadagdagan ba ang Bible verse mo? Nung nanood ka ng Manny Pacquiao? Nung pumunta ka sa mga magagandang tanawin? Nadagdagan ba? Di ba? Lumalim ka ba kay Lord? Hindi ako against sa mga bagay na iniulit ko yan. Gusto ko rin mamasyal. Ang tinutukoy ko dito, prioridad natin. Kung gusto natin lumalim sa Panginoon. Kung walang panggatong, sabi niya, kumukupas ang pagnanasa at papasok ang espiritual na lamig. Inak, kumustahin ka ngayon ni leader, ni pastor. Kumusta ka, sister? Okay lang po, praise the Lord. Hallelujah! Kumusta ka na? Okay lang po. Kumusta ka na? Wala na. Sin zone na lang. Dati ikaw ang unang-unang nagpo-post ng mga Bible verse sa group. Talagang hallelujah, nag-respond ka nung tumatagal. Sabi ni leader, mag-Bible study tayo, walang respond at all. Hallelujah. Sa mga naka-live, salamat naka-live kayo. Live streaming, pero kung may kakayanan kayong pumunta dito, ba't ka nag-live? O lalo ka nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Nagkakapi ka, si pastor naman, alam mo yun, kung ayaw mong marinig yung gusto ni pastor, i-mute mo na. Ngayon, nagagaganito na lang ako sa cellphone mo. Kapatid, napakahalaga yung fellowship natin. Hallelujah. Ito po, yan, spiritual life. Makikita nyo dyan. Next slide, please. Oh. Ay, ba't yan kagad? Yan. Oh. Kapag hindi ka nagpipray, dead. Sabi ni Ate Esme, tigok. Okay? Okay. Pero pag nagpipray ka, pag may time, itong katatangian natin, occasionally, prayer, word, ito, beginner. Beginner. Pag growing ka, regular ang prayer mo, word, fellowship, talaga nandiyan ka. Pero kung gusto mo maging mabunga, consistent ka, tuloy-tuloy. Hello? Hallelujah. Alam niyo po, ang kasalanan no, hindi yung pananalangin.
Kapag hindi ka nagpe-pray, parang sinasabi mo, Lord, hindi kita kailangan ngayon. Babayaan mo na ako. Yan ang ibig sabihin niyan. Sa mga single, nung na-inlove ka na, hindi na kailangan ipag-pray yan. Nung ka na. Kapatid, ang banal na espiritu, kinakausap ka. Kinakausap tayong lahat. Number 1, ignite through intimacy. Okay? Fan the flame, ignite through intimacy. When they saw the courage of Peter and John, Acts chapter 4:13, realized that they were unschooled, ordinary men. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Bakit itong mga disciples talagang kung mag-preach sila, ganun na lamang? Pero naalaman nila, hindi naman sila nag-aral. Pero nalaman nila na sila yung mga kasakasama ng Panginoong Hesus. May nangyayari kapag mayroon kang intimate na relasyon sa Diyos. Walang malis to, ito halimbawa lang. Sa mga mag-asawa, pag nagkakaroon ng intimacy, kapag healthy silang dalawa, may anak na lalabas. Amen? Ganon din ang Kristiyano. Kapag ang Kristiyano, tama yung babad niya, tama yung dwelling niya, tama yung pagkikipagniig niya, hindi hirap sa kanya ang mag-invite. Hindi hirap si kanya ang magdala ng mga tao, ng mga bagong mananampalataya. Hindi hirap sa isang taong Kristiyano na tama yung babad niya, na lumabas yung fruit of the Holy Spirit na nasa Galatians 5:22-23. Pakisabi, love. Mamamahal mo iba yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Tignan mo nga yung katabi mo nang may panghusga. Amen. Di ba, pastor, ba't ganyan? Ang hirap naman. Yes, mahirap magmahal ng taong hindi ka mahal-mahal, pero mas mahirap naman kung puno-puno ka ng galit. Ano, yung galit ka lagi. Yung nadala, nung sa Pilipinas, may mga unang mga batch ng Pilipino nung araw sa Vienna, nadala nila yung character ng Pilipino. Of course, yung mga character na maging masipag, nandun siya. Pero kapag nagdadrive sila, nadala nila. Mga patutuo nila, hindi kasero kapag bumababa. Nangahamon ng suntukan sa gitna ng daan. Nadala nila. Kaya lang, sila naman ay nabago na. Pinatutuo nila ito. Pastor, kami nung araw, dahil nadala ko yung pag-uugaling Pilipinas, kapag mayroong kagalit sa drive, talagang hinahamon ka ng suntukan. Bumababa sa gitna ng kalsada. Amen? Napunta sa Austria, nadala yung ganong ugali. Tayo mga kapatid, galing tayo kasi sa pangalipin ng enemy. Minsan, lumalabas pa. Okay? Yung bang karakter ng pagiging alipin. Minsan lumalabas pa. Pero kailangan intimacy sa Panginoon. Intimacy with God keeps the fire alive. The closer you are to Him, the brighter burn. Amen? The more na intimate ka sa Panginoon, lalong nag-uumapoy ka, lalong yung passion mo nandun. Halimbawa, kapag sinabi ni Brother Rani, Pastor, ano tayo, convoy tayo. Oh, okay, mauna po kayo. O, di ba ako mauna? Siya nasusunod sa akin sa driving, hindi niya po pwedeng ilayo yung space niya, yung distance niya sa akin. Kailangan kung saan ako liliko, doon sila liko. Ganun yun. Once na bumagal siya, o umovertake siya, bumagal siya, masisingitan siya. Amen? Kapatid, once na ilayo mo ang sarili mo sa Lord, sa mga bagay na nagko-connect sa iyo sa Panginoon, kagaya ng church, kagaya ng life group, kagaya ng mga spiritual na bagay, once na i-distance mo ang sarili mo, tignan mo, ma-observe mo yung sarili, iba na ang prioridad mo. Nasisingitan ka na. Hindi dahil sa wala kang time, kaya lang nasisingitan ka ng katams. Amen? Magpe-pray ka, dadali mo na lamang yung sarili mo, Lord, magpe-pray ako pero yung tira-tira mong oras. Sa maghapon, mula umaga, pagkising mo sa umaga, part-time mo, talagang maganda, masisipag tayo lahat. Talagang tuloy-tuloy ka, kape, pagdating ng hapon, pagod ka na, hapong-hapo ka na. Instead na mag-pray ka na, humilata ka muna, tinignan mo muna, nanood ka muna ng mga Koreanong nagtatagalog.
Nood ka muna kung kaya hanggang gumaganong-ganong ka na. Tapos pupunta ka na sa bed. Lord, salamat po Lord. Bukas na ang amen. Kasi nga ibinigay mo tira-tira. Man. Napakaganda. Sinasabi ko, alam niyo pa dumarating pa rin hanggang ngayon. Yung galing ako sa ministry, galing ako sa worship service, and so on for the glory of God. Ito, sinasabi na nagmamadali ako uwi, hindi dahil sa meron akong gagawin sa bahay, dahil gusto ko munang kausapin ang aking amang nasa langit. Lord, salamat, maghapon, Panginoon. Wow, oh God. Tapos haharap ako sa salamin, i-encourage ko sarili ko. You've done a good job, Pastor Cecilio Benjola. Gumagawa ako kasi kailangan naman i-encourage ko sarili ko. Kailangan ko ba i-lift ang aking sarili sa Panginoon. Minsan gawin mo rin yun kapag nagawa mo ang maghapon at naging matagumpay ka, kausapin mo sarili mo. Ano, Pastor, bakit mo tinuturan? Ibig sabihin, encourage mo ang iyong sarili. Wala na nga nag-i-encourage sa'yo. Tapos ikaw mismo, ganito ka, gagano'n ka sa sarili mo, ganito ko, talagang babagsak ka. Ang intimate na relasyon sa Panginoon, even yung boses ng Diyos, alam mo. Sa mga mag-asawa, halimbawa si Ate Cathy at si Kuya Henry, sa isang room na mga 20 na women, tapos pipiringan mo si Kuya Henry. Papapasukin mo, lahat ng mga 20 na women doon sa room, nagsasalita sila. Pipiringan mo si Kuya Henry, papasok mo doon, hahanapin niya si Ate Cathy. Baka wala pang 2 minutes, hanap niya kagad. Why? Familiar siya sa boses. Alam nga naman tatawag si Ate Cathy kay Kuya Henry. Hello, anong tawag? Anong tawag mo na? Hello, Daddy? Me, ganun kagad yan si Kuya Henry. Ano gagawin ko? Me, natataranta pa yan. Hindi. Alam kagad, alam nga sabi niya, Daddy, sino ito? Ay. Ha? Sino ka? Pag gumagano si Kuya Henry, delikado na yon. Amen. Si Caleb pag tumawag, o ako tatawag niya, hello? Who's this? Hindi niya sasabihin yon. Maliban lang kung mag-iiba siya ng boses. Pero alam na alam ko. And church, ako'y naniniwala, alam na alam mo ang boses ng Diyos. Hello? Alam na alam mo sa yun. Pastor, hindi ko nga alam eh. Bakit hindi ka familiar sa boses ng Lord? Boses kasi ng iba, familiar ka. Hello? Sabi mo sa ating mga kapatid, dinig mo ba si Lord? Yan ang intimacy. Alam na alam mo, si Pastora, ulitin ko, si Pastora Cathy nga, pag susunduin ko yan, kahit nakatalikod ako, alam ko pati tunog ng sapatos niya. Susunduin ko sa trabaho, tok, ay si Pastora yan. Pati pabango niya, alam ko. Alam. Amen. Kung mayroon mang nakakaalam sa mga intimacy na gano'n, ako lang. Hello, ganun ako sa Kanya. Ganun din sa Panginoon. Kilala ka ng Diyos. Ito pang maganda. God is all-knowing God. Alam ng Diyos, bukas makalawa, magkakasala ka sa Kanya. Pero ngayon, minamahal ka niya. Pero sa susunod na araw, alam niya sasaktan mo siya. Pero bakit di ka pa niya pinatay ngayon? Sorry to that word. Ang anak ko ito, sa susunod makalawa, gagawa ng karumal ka hindi na kasalanan eh. Dapat tapusin ko na siya ngayon. Sasaktan niya ako eh. Pero mamahalin ka pa rin. Bakit ho? Dahil the love of the Lord, the grace of God is new every morning. Bago ngayon, bukas bago ulit. Bukas bago ulit. Kung ikaw kaya yung katabi mo, alam mo bukas nanakawan ka niyan. Sigurado hindi mo katabi ngayon. Di ba? Kahit magkapatid kayo, bukas dudukutan ako nito eh. All-knowing ka halimbawa, bukas dudukutan ako nito eh. Nanakawan niya ako eh. Hindi mo nakakatabi ngayon. Iwas ka na. Hindi ibig sabihin na ang Diyos, buti na lang hindi tayong ginawang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay dadalhin ka talaga sa pagbabago. My prayer isn't just asking, it's abiding. Worship isn't just singing, it's connecting. When intimacy is lost, fire dreams. Hallelujah.
Tumayo po tayo lahat. Hindi ko natatapusin ang aking preaching. Narinig nyo yung mga intimacy, ay narinig nyo mga testimony ng ating mga kapatid. That's the powerful na message ng Lord sa atin. Kung sila kinumbiktahan, binago ng Diyos. Kung tayo noon hanggang ngayon, binabago tayo ng Diyos. Alam nyo kung saan tayo nababago? Saan kumikilos ang Diyos sa atin? Saan tayo lumalakas? Sa presence ni Lord. Sa presence ni Lord. Dahil sa presence ni Lord, nandun ang kanyang pangungusap. Sa presence ni Lord, may peace ka. Sa presence ni Lord, may kagalakan ka, may kagalingan. And pwede ba ngayong oras na ito, while we worship the Lord through singing, just allow His presence to minister to you. Napakaganda sana kung ating church ay may malaking altar na pwede kayong pumunta para may pag-pray namin kayo. Kaya lang limitado po tayo. But I do believe from front to back, kahit nandiyan ka kapag tama ang puso mo, focus ka sa Panginoon. Dahil dinig mo rin ang boses ng Diyos. Para mararanasan natin siya. Sa presence ng Lord, kahit sabihin mo, mabait ka na, pero pagdating sa presence ng Lord, the Lord will expose yung laman ng puso mo. Amen? Sino nakakaranas ng ganun? Feeling mo, okay ka, blessed ka, nandun ka na sa presence ng Lord, oops, umiiyak ka na lang, Lord, patawad po. Umiiyak ka ng tawad. Why? Yan ang nangyayari kapag nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, God. Lord, sa oras na ito, hayaan mo na ang presensya mo ay kumilos sa aming kalagitnaan. Gusto ka naming marinig. Church, kapag tao ang nagsabi sa atin, nag-correct sa atin, minsan, tayo po ay pumapalag. Pero kapag ang banal na Espiritu ang siyang nangungusap, tumugon ka sa Panginoon. Hallelujah, God. Yes, Jesus. Can we sing that song here in your presence? Hallelujah, God. Hallelujah, God. In the presence of God, malaya kang magsumbong sa Kanya. Sa presensya ng Diyos, diyan ka mag-unload lahat ng kabigatan mo. Dahil sabi sa Kanya, come to me those who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Pagod ka sa mga bagay, sa pressure ng buhay, give to the Lord. Huwag mong solohin. Huwag mong sakupin.